Ayan, thank you so much guys for joining. Let me know guys if you can hear me loud and clear. Type yes in the chat. Ayan, so nag-like naman si Miss Lucy. Thank you so much for responding. Teka lang I don't know why it's very small yung ano ko, yung aking Zoom. So magandang gabi guys and I hope you can hear me loud and clear. Maraming salamat for joining tonight. This is gonna be our day 1. Ayusin ko lang yung aking, ba't ganun yung camera ko? Ayan. So thank you so much for joining and then i-mute ko muna yung iba, no? I'm not sure if, yeah, mute. So thank you so much. Let me know guys who among you here uh, first time, no? First time mag-boost ng post, no? Let me know in the chat. Type 0 in the chat kung first time ninyo or ang alam lang ninyo is boost post. Wala kayong ibang alam na hindi nyo alam yung ads manager. Type 0 in the chat. Okay? 0 si Jan. Yan. Boost post lang ang alam. Si Marv. Okay? Sino pa? Let me know in the chat. Dalawa lang? Okay. Anyway. So, yan si Carol. Yan si Miss Jocelyn. And araw yan, madami-dami pa din pala tayo ng nagbo-boost post lang din. So if I were you guys, do not use mobile phone, use laptop or PC whenever you run Meta ads. And by the way guys, my name is Clarence, no? And in the next 5 days, I'm gonna be your trainer for tawag dito, all about Facebook ads, no? And I'm gonna simplify things in a way na mas naiintindihan ninyo. I'm not gonna be using more jargons about meta ads. Yung kaya nyong intindihin, pasisimplihin natin yung mga bagay-bagay. And yeah, I'll be giving you guys some context in the next coming days. So, ano nga ba yung matututunan nyo in the next 5 days? Now, for those of you guys na curious or what would be the lesson in the next 5 days now, and I'm gonna show you my screen, this one. So okay, so this is gonna be the course outline in the next 5 days. Now I hope you can see my screen. And day 1, which is tonight, would be the business setting overview, no? Ano yung pagkakaiba ng business portfolio ng Meta Business Suite at saka ng Ads Manager, no? Kailangan natin i-dissect or kumbaga kailangan nating maintindihan kung ano yung pagkakaiba naman yun. Kasi up until today, marami pa ring nalilito dito in terms of the difference nung business portfolio, ng Ads Manager, ng Meta Business Suite, para saan yung mga yan. Okay? So day 2 would be the understanding the campaign objectives or how the Facebook auction works. Paano ka ba charge ni Meta? Ano yung mga different campaign objectives para maintindihan mo when you are going to optimize for your campaign? And basically, kailangan yun magkaroon ng overview on how Meta works. Now, paano kayo charge ni Meta in terms of your budget? Day 3, the different campaign setup or the campaign structure. I'm gonna create a campaign from scratch using the business portfolio na mapipili natin tonight. No, basically I'm gonna select one person here sa Zoom na gagawin nating demo account. Okay? So day 4, understanding the Facebook ads metrics. Ano yung mga metrics na babantayan ninyo when running Facebook ads so that you know what KPI or what metrics ang babantayan ninyo when optimizing your campaign. And day 5, the ultimate Facebook ads calculator. How much are you willing to pay for every leads or for every purchase na pumapasok? We need to be able to calculate, no, your ideal customer acquisition cost para magkaroon kayo ng anong tawag dito, direction, di ba? Kasi it's not parang ang hirap mag-optimize ng campaign nang wala kayong direction sa
inyong ino-optimize? Basta nakita nyo lang, okay, profitable ako, anong gagawin mo sa susunod, di ba? Okay, hindi ako profitable, anong gagawin mo sa susunod? Ano yung, kumbaga, metric or ano yung ideal cost para ikaw ay mag-optimize moving forward ng iyong campaigns? Hopefully, that would be clear doon sa mga topics na pag-uusapan in the next 5 days. And for those of you guys na nag-type ng 0, si John, I hope si John is using a laptop or PC. Let me know in the chat, John, if you are using laptop or PC. But in-unmute kita so that you can talk. No, pwede ka magsalita. John? Hopefully yung nag-type ng 0, ano siya, laptop or PC ang gamit. And laptop. Okay, good. John, were you able to unmute yourself para alam natin kasi baka mamaya later on hindi tayo magkarinigan. You can unmute yourself para marinig ka namin. Sige, go ahead. Kung hindi mo alam yung button, no, where to click yung audio, nandito siya sa may bandang kaliwa. Sa pinaka bottom left, katabi ng video na icon. John? Hello. Ayan. Parang hindi ka namin marinig. Hello? Hello po. Ay, okay. Babae pala to. Okay, Miss Jan. Tama ba? O pangalan to ng mister mo or ng... ano po ba Pangalan yung... ko. Ha? Janea po. Janea. Okay, Miss Janea. Okay. Akala ko lalaki. Sige, go ahead. So you can share your screen because tonight you'll be the lucky participant na gagawan ko ng business portfolio. And basically, you're the first one to type 0 in the chat. So ikaw yung napili ko as one of the demo account na gagawin natin ng business portfolio. So you can share your screen and then hopefully naka ka ngayon, naka Windows kasi medyo mahirap sa Apple eh. That's the reason why I'm a Windows user eh. You can share your screen and then let's navigate your screen and see if you already have a business portfolio. Ano lang po, kasi nag-join ako dito for our company po. For your company. Opo. But in the future, you're planning to run ads on your own ads? Meron ka bang plan? Meron pero hindi pa sa akin. Pero ngayon kasi ang goal is para sa company po As a namin. company, is to Opo. learn something or to learn About sa ano po, may new ad. skill. Okay, good, gets. Okay, sige. Siguro I'm gonna be choosing the next one na lang. Would be Okay. si Marv. Marv, you'll be I'm gonna unmute you. Thank you so much for being honest, Miss Jan. Sige, si Marv yung select natin kasi siya yung pangalawang nag-0. I hope you're using laptop. Marv, go ahead. Hello, good evening. Yes po, I'm using Yes po. laptop. Good evening. You can share your screen. Are you using laptop or PC? Laptop po. Kaso nasa work po ako ngayon. Sorry po. Okay. No problem. Sige lang, no problem. Sige, sino yung susunod dito? Si Jocelyn? Si Carol kasi naka-iPhone lang yata ito eh. Let me know, Carol, kung if you're using laptop or PC. PC. Kung hindi, si Jocelyn na lang. Miss Jocelyn Santos. Naka-iPhone lang. Sige, si Miss Jocelyn, yung next natin. Tingnan natin. I'm gonna unmute you, Miss Jocelyn. Sige, and you can speak. I'm on a tablet pero I can shift to the laptop. Naka-open siya. Sige, yes please. Mag-switch po kayo sa laptop kasi mahihirapan tayo sa tablet eh. Sige. Yan. So, Saan na ngayon? Email mo na. yeah. So, you can join the device, yung laptop device dito sa Zoom. So, pwede mo you have the you have the Zoom link. So, check mo lang sa email mo and then you can join. Ito na po.
Ayun na. Join ka na muna. Tapos mag-leave tayo dito. Very good. I think nakakita ko na isa. Tapos share mo na lang yung ano mo, yung device, yung laptop device mo so that everyone can see it. Ganun talaga guys, no? Impromptu yun kasi live tayo eh. Hindi naman tayo recorded. So, these are some of the things na ano, magpapadelay sa atin. So, that's okay. Ayan, nasa Yan. laptop na po ako. Let us know, Miss Jocelyn, if you're having some issues or technical errors or Nasa technical laptop na po. issues. Naka-switch na ako sa laptop. Sige pa. Once you're in sa laptop, you can share your screen right away. Yan. May coach lang po. Ha? May coach ako dito naman. Okay lang yan. Maganda nga at meron kayong katabi dyan na ano, nagga-guide sa Share. inyo. Ayan. Especially if you're not that techy. Sila sa Zoom ka eh. I-open mo yung Okay, I think we're able to see your device. I'm only able to see your browser. on. If possible po, Miss Jocelyn, i-reshare mo yung screen mo, but you have to select the entire screen para Yes. nakikita namin yung entire screen mo. Hindi lang yung browser kasi mahirapan ako mag-navigate pagka browser lang. Ito. Yeah. Yan. Pero i-on mo. Asan na si... ito. I-on mo to. Ito. Browser pa rin to eh. So I have to... Pero yung account mo i-open mo na. Open ko yung account ng Sa Meta. Facebook. Meta. Yung Meta. So type ayan. So open mo yung browser which Ayan, kita nyo na. yes, so wag niyo po munang gagalawin I'm gonna be requesting access. Approve niyo lang yung yung request ko. Sige po. Na-approve niyo na po. Ayun, there you go. So basically, I'm gonna navigate your device to see if there's a business portfolio in place. So it looks like wala ka pang business portfolio in place, but Wait, ito. okay, wag niyo Meron po, pero nakalink siya sa franchisor ko. Yun lang ang makikita natin. Hindi siya teka, personal lang siya. dalhin mo ako dun sa mismong Facebook account, yung profile mo muna. Facebook.com. Ito, ayan. So, ito pala, meron kang business Ayan portfolios. meron ako. Ito. Sige. Ito ba, alin ba dito? Ito yung ginagamit ko. Pero Pero hindi, ito, hindi siya active. Pwede rin tong clinic. Ano ba? Alin kayo? Clinic? Try natin yung clinic. yung clinic na lang. Okay, sige, Oo. sige. Please So, share. okay. So, try ko muna i-navigate. Ako muna yung magna-navigate. Okay, sige. Okay. So, there you go. It looks like meron ka naman ng business portfolio. So, tingnan natin. Okay, wala ka pang ad account, pero it looks like meron ka ng page dito. Okay, good. So, for those of you guys na wala pang business portfolio, this is how you do it. Dito lang kayo pupunta sa business.facebook.com/create. Okay, just in case na wala pa kayong business portfolio. Itong domain na to ang pupuntahan ninyo. Ngayon, just in case na napunta kayo ng Meta Business Suite, you need to be able to see itong nakikita mo dito sa baba, itong your account, Josie Santos, this would be your personal ad account. Okay, yun yung personal ad account po ninyo. And the three on top na nakikita nyo, yung MMHSI, bundles, tsaka yung Common J, yan po yung business portfolios po ninyo. These are not pages po ha.
Baka mamaya Okay. na ano kayo, na lilito Na kayo, ah, hindi po sila page. Bus Although nakapangalan kasi sa page ninyo, that's the reason why you are oo, confused mm. and you are treating this as a page. This is not your pages. Your personal ad account down below, when you boost a post, this is the ad account that you're using. Whenever you boost a post, ito yung ginagamit ninyo. I'll explain later why not bakit hindi nyo dapat gamitin ito, yung personal ad account. For those of you guys following this video, recorded naman ito, no? So, kung wala pa kayong business portfolio, just in case na nagpunta kayo dun sa account po ninyo and then you're only seeing your personal ad account at wala pa kayo nakikitang business portfolio on top, this is how you do it. Create a business portfolio. Okay, click nyo lang yan and then you're gonna name your business portfolio and then just put your first name, your last name, your email, and then once you click submit or create, you will receive an email to confirm your account. Now, but for this scenario kasi, we were Miss Josie, hindi lang siya aware. Sabi niya kasi kanina 0, ibig sabihin hindi siya aware na meron na siyang business portfolio. So right now, I'm seeing 3 business portfolios already. So what I'm gonna do is we're gonna use one of the business portfolio. So what I'm gonna do is I'm gonna click the dental clinic. And then I'm gonna add myself. This is basically the back end ng business portfolio po ninyo. Now, there are 3 ways on how you can be able to access someone's business portfolio. So from let's say for example, I am the freelancer. I'm gonna be running ads on your behalf. This is how I do it. Now, if I'm gonna access your business portfolio via email. So basically what I'm gonna do, or what you're gonna need to do is, if you're gonna add me inside your business portfolio, just head over to people, click invite people, and then you're gonna put my email address. This is my email address, virtual5solutions@gmail.com. So this is my email address, and then I'm gonna click next. And then there are 2 anong tawag dito? Access na pwede mong ibigay. Partial access or full control. If you don't know the person, just select partial access. If you happen to know the person naman, so I believe naman hindi naman ako tatakbo. Hindi naman. I'm not gonna do something bad for your account. So I'm gonna use full control for this demo. Okay, so that I can navigate it properly, or mas mabilis ko siya man-navigate. So and then you click next. And then select business asset, and then we're gonna select MMHSI Dental Clinic, and then confirm selection. So same thing, ibig sabihin binibigyan mo ako ng access sa page mo na ngayon. Hindi na doon, kumbaga under your business portfolio, binibigyan mo ako ng access doon sa page mo. So again, there are 2 ways, partial access and then full control. So for the sake of this demo, I'm gonna use full control. So click next, and then send invite. Now, I'm gonna receive an invitation sa email ko. Okay? So, I'm gonna stop sharing your screen, and then I'm gonna share mine para makita ninyo kung ano ibig sabihin. So, I'm gonna share my screen. Makaka-receive ako ng email na ini-invite nyo ako to join your business portfolio. So, I'm gonna refresh my screen and see, ayun siya. Makikita mo siya. Action required, you're invited to join the MMHSI Dental Clinic. So I'm going to click this one, and then I'm going to click view invitation, and then log in with Facebook, and then I'm going to put my name and then my last name, and then continue, accept invitation. And then I'm going to put my password. Stop sharing muna. Gonna put my password. Medyo mahaba yung password ko eh. Sinusulat ko siya sa notepad or notebook kasi mahaba siya para hindi ko siya makakalimutan. So, 1 sec. Hopefully tama. Ito lang mga mali. So, it looks like tama naman. So, I'm gonna share back my screen. So, ito siya. So,
Naglo-loading lang siya. So, and then automatically mapupunta ako dito sa Meta Business Suite. Ayan, so MMHSI Dental Clinic. Meron ako ngayong access, no, sa Meta Business Suite. So that's the first way, or the first way of getting access, the easiest way of getting access to access someone's business portfolio. The second way of getting access is via assets. Ano ba yung mga assets na yun? You can share back your screen, Miss Jocelyn, and I'm gonna head you over doon sa assets mo. Ano ba yung mga assets mo na yun? So, I'm gonna ask for permission to navigate your device. Approve mo lang siya. Yan. So, ano ba yung mga assets mo na yun? Ibig sabihin yung mga assets mo, itong pages, itong ad accounts, itong Instagram account, kung meron kang Instagram, kung meron kang WhatsApp, yan yung mga assets mo, and then and so on and so forth. Basta yung mga nasa gilid na to, these are some of the assets na meron ka, including your pixel kapag you have a website. Now, what I'm gonna do is, I'm gonna ask access doon sa ad accounts mo. Since Okay. wala ka pa namang ad accounts dito under MMHSI Dental Clinic, what I'm gonna do is I'm gonna create an ad account inside your business portfolio. So, ang kiklik ko tong add button na to. Okay, and then create a new ad account. And then let's just put an ad account name of MMHI's ads. Okay, ibig sabihin nun, ito yung name ng ad account mo. Mag-iiba po siya doon sa name ng business portfolio mo, because the name of your business portfolio is MMHSI Dental Clinic. But the name of your ad account is MMHSI Ads. Ads. Okay, so that separates your business portfolio doon sa ad account name Ad mo. account. And then the time zone, I'm gonna change it to Manila. Okay. And then change the currency to PHP. Okay. And then I'm gonna click next. And then you have to select my business and then click next. And then I agree. Create an ad account. For those of you guys who's watching this video, kung feeling nyo mabilis ko ginagawa, recorded naman siya. Nung nag-uumpisa pa lang ako, just to give you a tip, nung nag-uumpisa pa lang ako when doing this type of things, may dual monitor ako or may dual PC ako para nakakasunod ako. So what I usually do is sa kabila, nandoon yung recording, pinopost ko or piniplay and post ko siya. Tapos dito sa kanan, dito ako sinusundan ko siya. Kasi pag titingnan nyo lang siya, maubos yung oras ninyo, kakatingin lang. So dapat, pag pinanood nyo yung replay or yung recording, you have to navigate it as if I'm doing it step by step. Okay, kasi malilito kayo kapag pinanood nyo lang yung buong video, tapos parang, naubos na yung isang oras ko, hindi wala pa akong nagagawa. So you have to have at least a dual monitor, or perhaps if you are techy enough, you can just have multiple browser na pwede mo siyang i-minimize and maximize, no? So, click ko lang tong done. Now, I'm gonna add people here, assign people, because even if ikaw yung may-ari, Miss Jocelyn, ng business portfolio mo, you're gonna be able to navigate the ad account that we've created because hindi mo inassign yung sarili mo. Sarili mo. Okay, so no people added. All you need to do is to assign people. And then I'm gonna assign you and myself, of course. And then let's have a full control and then assign. Okay. And then click yung done. There you go. So you now have an access to the ad account. Now, basically, kanina, di ba, the easiest way, ito yung sinasabi ko sa inyo, people, via email address. Now, I'm not gonna be asking the business portfolio access. I'm just gonna be asking the ad account access. Ibig sabihin, you're gonna send me your SI ads. Yung- Yeah. itong ad account ID, copy mo lang yan and then send it over dito sa Zoom para makapag-request ako ng access. Send sa Zoom. Yes, sa chat box. I'm gonna stop sharing para makita ninyo yung kung saan nyo ilalagay. Yeah, Sa- you have to, you have to switch lang. Ano ko, Dad? Yeah, nawala yung, kasi we're not sharing your screen anymore. So, Okay. you have to, Copy.
Paano ba? Wait lang. Got it. Yan, send nyo lang po dyan sa Saan ko na ba? Zoom. Nakuha ko na ba? Yeah, click nyo lang yung Copy. yung Copy to mismong clipboard. copy to clipboard and then send it over din sa chat. Sige. Ay, wala. Hindi ko siya na-copy. Wait lang, wait lang. Sige Ay, lang po. copy. Narinig ko. Oh, yeah. Ito Pag na. na-copy to clipboard yun na, just right click Yan na. and then paste yan. There. Yeah, so okay, so what I'm gonna do is I'm gonna share my screen and then basically iningal ako ni Meta ng confirmation code 1 second. So refresh ko lang ito. Madaming si Meta, madaming checkpoints si Meta, so you have to comply. Yan, so right now I'm here dito sa sa sarili kong business portfolio, Virtual 5 Solutions. This is my digital marketing agency. So if I'm gonna ask a specific asset lang, ibig sabihin, I'm not gonna be asking the whole business portfolio access. I'm just gonna be asking the ad account access lang. So I'm gonna head over dito sa ad account ko na section, and then I'm gonna click add, and then Meta is going to ask me request access to an ad account in another business portfolio. Ito yung isa-select ko. So, click ko to, and then pupunta ako dito sa chat box na sinend mo sa akin na ad account ID. Kakopy ko lang yon, and then I'm gonna paste it here. And then click next, and then yan, full control or partial access, depende kung ano yung hihingi na access, and then confirm. Kaya namin ni KPI ito. So, basically, makikita nyo dito na you're now sharing an ad account. Ibig sabihin, yung ad account na to, only, okay? Yung ad account lang ang may access ako. Kanina, yung buong business portfolio mo, may access ako. Pero this time, itong specific asset lang ako may access. Magkaiba yung dalawa na yon. So, ibig sabihin, yung unang-unang ginawa natin, I am a co-owner of your business portfolio. Okay? But this time, I only have access to your assets. Account. Okay, magkaiba yun. Now, the third one is via Business Manager ID. So you can share back again your, by the way, before you share it back, I'm gonna show you my Business Manager ID. Ito yung Business Manager ID ko. Dito ko siya makikita, Business Manager. Pupunta ako ng Business Manager settings. And then I'm gonna send over my Business Manager ID papunta sa'yo. Kasi yun yung gagamitin mo para mabigyan mo ka ng access via my Business Manager ID. So, i-click ko itong business info, tapos ito yung isi-send ko sa'yo. Kakopy ko yan, yung Business Manager ID ko, and I'm gonna send it over here sa chat, and you can now share your screen. So, dito mo na, ituturo ko naman siya kung saan mo siya ilalagay. Kakopy ko na. Yes, copy nyo lang po muna and then you can share back your screen. For those of you guys na merong digital marketing agency or for those of you guys na media buyers, this is how you do it for your clients. So, marami pa ring media buyers ngayon na lito kung paano magbigay ng access. So, this is the reason why I'm showing you guys the different way of providing access to your clients or vice versa. So what you're gonna need to do is just give me a remote control access again. Approve mo lang. Dito kayo guys pupunta sa partners. Okay? So itong partners na to, i-click nyo to Ma'am Jocelyn, itong add button. Sige, click nyo yung add button. Tapos give a partner as access to your assets. Click nyo po yan. Tapos i-paste nyo po dyan yung business ID ko and then click next. Already exists. Teka. So wait lang I-refresh lang natin ito. Kasi kailangan natin i-remove I-remove muna natin.
Ito pala kasi may access na eh. So i-remove ko muna for the sake of this demonstration. Remove partner. And then you can do it again, Miss Jocelyn. You click add and then ayan, click nyo po yung add. Nasaan na siya? Yan, yung add button, yan. Saan? Yung, sa top right, yung kulay blue. Teka, hindi ko siya. May nakaharang. Ayun. Yan, click nyo po yung kulay blue. Give Give a access. partner access to your assets. Paste nyo yung business manager ID ko dyan. And then click next. And then, ayun, kiklik natin yung MMHSI Dental Clinic. And then, depende kung full control or partial. For the sake of this demonstration, just full control. And then assign assets. So, ganun po siya, no? Tatlong ways of getting access yan. Via email, which is the easiest one. Via assets, which is the ad account ID lang. Or via via partners, which is this one. Okay, now let's see if mayroon akong access sa page mo. So, ayun, it looks like okay naman. Mayroon na akong access dun sa page. So, anong pagkakaiba nito doon sa Meta Business Suite, no? Itong Meta Business Suite is ginagamit po ito particularly ng mga anong tawag dito? Ng mga social media managers, no? If we switch it to ito here. Pag switch natin to dito, MMHI teka, punta ako dito sa planner. Ayan. So Ayan, itong meron planner tayo. na to, ang gamit po nito, ang purpose nito is more on scheduling your posts. Na halimbawa, ano ba ngayon? At 3, 4. Sabi ni Meta, 7 PM ang recommended niya na Oh my God. mag-post ka doon sa page mo. So you're gonna click this one and then you click save and then you add photo halimbawa. So pag kinilik nyo to and then let's say mag-add kayo ng photo kung nasaan man yung photo na i-upload niyo or video and then put a text here. Type nyo lang yung text and then schedule or post it right away. So pwede nyo po dito nyo po ginagawa sa Meta Business Suite. And normally dito rin kayo pumupunta kapag magre-reply kayo sa inboxes po ninyo. Ibig sabihin, kung halimbawa, i-reply ninyo yung mga nag-inquire po sa inyo, nandito po siya, both Facebook and Instagram. Halimbawa, all messages po ito, ibig sabihin, combining Facebook and Instagram messages. If you want to filter them out, Messenger lang, Facebook Messenger lang, then you can see all the Facebook Messenger messages. If you want to filter Instagram messages lang, you can find it here. But I don't think nakakonect yung Instagram niyo, so the reason why you're not seeing it here. And if you're able to connect your WhatsApp account, then by all means you can see it everything here and then the Facebook comments, Instagram comments in one place. Okay, that's the main purpose of Meta Business Suite. Magkaiba po siya sa Ads Manager. Okay, ang Ads Manager po ninyo, dito kayo magra-run ng ads, you head over sa campaigns, and then this is where you run your Facebook ad campaigns, not inside your personal ad account. So ito, kailangan mo siyang i-switch from your personal account or personal ad account to MMHI Dental Clinic account. So ito yung ginawa natin kani-kanina lang. 'Di ba? So now meron pa tayong isang step na nakalimutan. Hindi tayo nakapaglagay ng payment method. Okay, paano mo siya malalagyan ng payment method? So all you need to do is to click here, all tools, and then click nyo yung billing and payments. Ayan, doon sa taas. Okay, and then what you're gonna need to do is to add payment method here. Ano po bang gagamitin yung payment method? May problema. Ano ko? Paymaya. Ayun, good. Kasi yung Nagpa-fund ako, Gcash ngayon, Paymaya. ano eh. Oo, nawala yung Gcash eh. Ang daming problema yung Gcash ngayon. I don't know why. Baka pwede magsara nila sila. Oo, kasi ang daming nagrereklamo. Pati ako, yung ads ko, ayaw magpumasok ng Gcash. Ayan, nawala. Actually, kaninang umaga, merong announcement si Gcash na ano eh. Anong tawag dito?
meron silang maintenance. So the reason why nag-onboard ako ng client kanina umaga, hindi rin namin mahanap yung GCash. So mag-Paymaya na lang tayo and then click next. Skip nyo na muna ito. And then, magkano ang amount nyo ilalagay niyo po ninyo? Ay, maglalagay ngayon? Wait lang. Kahit mga magkano lang muna, mga 500 or ano, Kaya 1,000. magta-transfer pa. Wait lang. Okay. Ano pala nasabi yun? So 500 pwede na, no? Muna. Sige, sige. Start yan. So 500 Wait muna. lang. Click natin yung next. Wait lang. Dadaan pa to sa ano yun. Lang po. Survive. Survive pa. Wait natin yung ano, naglo-loading pa naman. So you still have time to fund your Maya. So and then I'm gonna open Paymaya wallet. Open nyo yung app nyo sa mobile phone and then meron kayong makikitang QR code dito. Barilin nyo lang ito para pumasok yung budget. Yeah, wait lang ha. Okay. At papunta pa lang ako sa Maya. Wait lang. Sige lang po. We'll wait for your fund. Papunta pa lang sa Maya. Nasaan na si Maya? $500. Wait lang. Yeah. Wait lang po. Yeah, finan ko lang si Maya. Wait lang. Sige lang po. Pang BIR lang yun eh. Buti pa nga si Maya, nakakabayad ka ng BIR eh. Kay Maya na. Ayan na. Yeah, I told you. So, i-ano ko lang bubuksan ko lang siya. Buksan nyo yung Maya app ninyo. Tapos in the middle, may makikita kayong QR code. Nasa bottom yun eh. Punta lang kayo. Ayan, there you Ayan go. na, So, ayan, there you go. So, antayin lang natin. Magre-redirect to. Teka. Yeah. Payment successful naman eh. So, Okay na yun. Wala. there you go. So, basically, that's how you fund your ad account. Now, before I stop sharing your screen, I'm gonna head over back doon sa business portfolio natin. Pay attention dito guys, no? You have to pay attention dito sa part na to. Okay, wait lang, ako muna gagalaw. So, nakikita nyo to guys, yung tatlo sa taas, bundles, common, kilala niyo po si Ma'am Rowana? Yeah. Yeah. One of my student din. Nagpawana lang sa akin. Yan. So ano ko lang kasi you're from Common so maliit lang ang community niyo. Pareho kaming Santos. Okay, yan. So MMHSI Dental Clinic. Itong tatlo po na to is business portfolios. Okay, yung nasa baba po ninyo is yung personal ad account po ninyo. I'm gonna take a screenshot. Taga. So, para mamaya makita ninyo yung pagkakaiba or yung difference nung mga to. Baka kasi nalilito kayo, kailangan magkaroon kayo ng overview kung ano tong mga to. Okay? So, I'm gonna stop sharing my screen. And then, just to give you an overview or the bird's eye view of what's happening, kung medyo nalitong-lito pa rin kayo kung anong nangyari or anong structure nung pinapakita ko sa inyo. This is how you internalize everything in one picture. Now, I'm gonna share my whiteboard. Let me know, guys, if you can see my whiteboard. Yeah. Okay, good. Now, for those of you na hindi nakikita yung whiteboard ko, you need to be able to swipe left or right para makita ninyo kasi baka mamaya ang nakikita nyo is part of your screen na madilim or blanco. Wag mo na kayo magdi-drawing, the reason why nakikita nyo itim kasi anong tawag dito? You're not in the whiteboard screen. So you have to swipe left or right para makita nyo yung whiteboard ko. Okay. Now, I would assume lahat na kayo nakikita yung whiteboard ko. Ganito po itsura niyan. So basically, ito si Miss Jocelyn, no, as a person. Si Miss Jocelyn, meron po siyang ito po yung ginagamit niyang Facebook profile. Every time na nag-open siya ng Facebook app, this is the app or the news feed na nakikita niya. Itong bilog na to. No, you can just imagine this is the Miss Jocelyn's Facebook profile. Now, Miss Jocelyn
tend to boost a post, di ba? So nag-boost siya ng post, automatically ang ginagamit po niya na ad account is the personal ad account. Okay? Automatic po 'yon. 'Yun po yung ginagamit mong ad account. And for I discourage you guys using the personal ad account because you have to protect your personal ad account at all cost. Because ito yung ano mo, ito yung lifeline nung lahat ng business portfolio mo moving forward. The reason why is itong anong tawag dito? Itong personal ad account mo is siya yung naghahawak ng inyong business portfolio. So, under your personal account or your personal ad account po ninyo, di ba naabutan natin, guys, huwag muna kayo magdodrawing ha, naabutan natin guys na meron tayong 3 business portfolio na nandoon, di ba? If you can recall it correctly, itong isa, common, tapos yung isa, what's the name? Kalimutan ko. Bundles of Progress. Okay, so let's say ito, OPLC na common. lang. Mm-mm. Yan yung common, ito naman yung bundles. Mm. Diba? At tapos ito naman yung ginawa natin. Ito yung MMHI. Sa kabila. MMHSI. Clinic na lang. Clinic. Clinic na lang. Ayan. So, or dental clinic. Yan, dental clinic. Dental clinic. Guys, huwag muna kayo magdodrawing ha. Ako muna. Pabayaan nyo muna ako mag-drawing. Yan. So, ang tawag dito? So, may 3 business portfolio tayo. Ganun po itsura niyan. Ngayon, di ba, if you can recall it correctly, meron po tayong ad account doon na naabot na ginawa. Ito siya. Ad account number 1. Okay. The good thing about making a separate ad account aside from your personal ad account and making a separate and making a business portfolio is because you can create multiple ad accounts underneath nung business portfolio mo. So, you can see something like this. So, ganyan po siya. Halimbawa, ito, ad account number 2 na to. Ad account number 3. May question lang. Pag Sige po. sinabi mong ad account, ano yun? Particular set of ads na ginawa mo or paano yun? Ganito po kasi siya. So, ibig sabihin po, hindi ka po kasi makakapag-run ng ads without an ad account. Okay, the thing is, itong anong Pwedeng tawag dito? Sa isa? Itong box na to, this is your business portfolio. Yeah, oo. Okay, yan po yung business portfolio nyo. Ibig pong sabihin, even if meron kang business portfolio, hindi ka makakapag-run ng ads without an ad account. Okay, di ba kanina nga nakita nyo, meron ka ng business portfolio but ginagamit mo pa rin yung personal ad account po ninyo. Okay. So, ganito po yung structure po niyan. So, the reason why pinapahiwalay ko yung personal ad account po ninyo, itong personal ad account ninyo na to, sa business portfolio nyo, kasi we have to protect this personal ad account at all costs. Kasi pag ito na disabled, hindi ka na makakagawa ng mga to. Okay, mahihirapan ka na gumawa ng mga yan. So the reason why, kailangan nakaseparate po siya. Ngayon, ang kagandahan po na meron kayong business portfolio at meron kayong separate na ad accounts because you can create multiple ad accounts underneath nung business portfolio. Halimbawa, dun sa bundles, you can create 4 more ad accounts under it. And then, let's hypothetically say that this ad account, itong ad account na to, halimbawa sa dental clinic na disabled po ito, you can use another ad account here. You can create another ad account under doon sa dental clinic. Okay? So malinaw po tayo doon. And sa isip ko ad set. Sorry. Hindi po yun. Ad set would Iba pa, wala pa tayo be the doon. ads manager. Kapag gumawa na tayo ng, guys, huwag muna kayo magdodrawing. Pag gumawa na tayo ng campaign on day 3, that would be the ad sets. Okay. At the campaign, ad sets, and ad level, ituturo ko po sa inyo yan. So, these are, ano ba, na-disable tong number 2, o di lipat ka dito, gawa ka ng ulit ng bago, na-disabled ulit ito, lipat ka ng bago. So,
gaano kadami yung pwede mong gawing ad account in one business portfolio? For as long as you are ad compliant kay Meta, hindi ka pasaway, hindi yung ads mo hindi nare-reject, then you can create multiple ad accounts underneath your business portfolio. And as a matter of fact, kapag ka maganda yung record mo kay Meta, you can create multiple business portfolio. Diba? So, dadami po ng dadami yan. And so, limbawa, ito, business manager number 1, and this is number 2, and so on and so forth. So, ibig sabihin, ganun po siya, kadami na pwede nyong gamitin para magkaroon kayo ng multiple business assets. Now, anong kagandahan po ng meron kayong multiple business assets? The reason why you want to make a separate business assets and business portfolio, because kamukha nito, halimbawa, meron kang common business, di ba? So, hindi mo siya pwedeng paghaluin yung ads mo sa common tsaka yung dental clinic. Kailangan yung common mo na business, meron siyang separate na page kung saan ka nagra-run, preferably one page, one ad account. Di ba? So, hindi ka pwedeng mag-run ng dental clinic mo dito under your common ad account kasi yung data ng common mo na target audience mo plus yung target audience mo sa dental clinic, magmimix yun sa isang ad account. Ngayon, malilito na ngayon si Meta kung alin yung susundin niyang target audience mo. Kasi maraming data points eh. Iba ang data points ng common, iba ang data points ng dental clinic mo. Pag pinaghalo mo yun into one ad account, malilito yung algorithm ni Meta. The best way to do it is to run ads kung itong common na to is, halimbawa, meron kang branch sa JP Rizal. So, ito yung JP Rizal mo. Meron kang branch sa QC. O, ito yung QC branch mo. Meron kang branch sa Pasay. O, dito yung Pasay branch mo. Meron kang branch sa Cavite. O, ito yung Cavite branch mo. Under one common business portfolio. Bawal mo siyang ihalo yung dental clinic mo dito. The dental clinic has to be inside the dental clinic business portfolio. Kung halimbawa, may dental clinic ka na niraran, preferably one page. Kung may marami kang branches, o di pasok mo sila lahat dito. Diba? Kumbaga naka-grouping sila in one place. Does that make sense? Naiintindihan na guys yung pagkakaiba ng business portfolio, ng ad account at ng Meta Business Suite. May questions? Jemarie? Sir, if managing multiple pages, dapat po ba one ad account per page? Okay, good question, Miss Jemarie. If yung pages na yon similar doon sa target audience mo, I'll give you an example. You're selling a car accessories, no? May mga wind visor, mga tail light, mga LED lights. Yung name ng page na to is, let's say, ABC Car Accessories. And somehow, meron ka pang isang page which is you're also selling second-hand cars, no? Or yung mga repossessed ba tawag doon, basta mga second-hand cars. So you group them into one business portfolio. Pero since kung halimbawa meron kang business portfolio na isa pa lang yung ad account mo na nandoon, pwede mo siyang i-combine into one ad account kasi similar sila eh. Car accessories plus you're selling second-hand cars, somehow related. Pero pag yung kamukha nung kay Miss Jocelyn, may dental clinic siya tapos meron siyang common learning center, magkaiba yun. Magkaibang business model yun. So you have to make a separate ad accounts and preferably separate business portfolio. Kasi kapag bago lang yung account mo or bago lang yung Facebook profile mo, ang pwede mo lang gawing business portfolio is, I believe, isa or dalawa. I believe isa. Tapos yung ad account na pwede mong gawin is dalawa. So technically, hindi ka makakapag-create ng another business portfolio pag fresh pa yung Facebook profile mo. Pero kung meron ka ng historical data kay Meta, nag-run ka ng ads, good standing naman yung account mo o yung Facebook profile mo, preferably magkaiba po siya ng separate ad account on each pages.
depending on the business model na meron ka. Kung ibang business model yan, dapat separate sila. Huwag mo silang pagsasamahin into one account. I hope that makes sense, Ms. Jemarie, and I hope I was able to answer your question. Sir Eric, question po, mas okay po ba yung gawa ng ads ng kotse kaysa i-boost marketplace? Yes, of course. Sir Eric, kasi maximize nyo po yung settings, or kung seryoso po talaga kayo mag-run ng ads, Sir Eric, use laptop or PC. Do not use your mobile phone when boosting a post or running ads. Use laptop or PC kung seryoso ka talaga mag-run ng ads. Okay? So use the ads manager. Tuturo ko po sa inyo yan on day 3. Ms. Jemarie, as long as same audience and same business model, okay lang same ad account? Yes. Okay, basta hindi naman same na same, at least similar. Okay, yung tipong may kinalaman sa may kinalaman dun sa isang business mo na niraran. Ano pa ba yung mga similar business model? For example, or yung nagko-complement sila, kumbaga. Tipong pag nag-run ka ng ads na to, magko-complement yung dalawa. For example, you are into anong tawag dito? Health supplement, or nasa health and wellness niche ka. 'Di ba? You're selling a supplement, no, pang, let's say, pampaganda ng tulog, no? Pampaganda ng tulog ng isang tao, no? You're selling let's say magnesium, halimbawa lang, no? And then ano pa yung mga supplements na pwede mong ibenta na magko-complement doon. Halimbawa, omega-3, 'di ba? So they belong to the same niche or category. So pwede mong pagsamahin yun into one ad account. Walang problema doon. Okay? So I hope that makes sense, Miss Jemarie. Lucy, 5 different pages, same target audience, same business, but different places po ang target. Bali po, different city, different page, but same target audience. Pwede po? Yes, pwede po, Miss Lucy. Pwedeng one ad account lang yun. Kahit may multiple pages ka, same target audience, magkakaiba lang ng cities, pwede yun. Pagsamahin nyo lang sa isang ad account. Okay yun. Sa marketplace po kasi parang 1K lang gastos ko for 7 days. Maliit yun, Mr. Eric. Maliit yung 1K na yun. Tapos 7 days, o di hinati-hati mo pa yung 1,000 mo. Preferably, guys, if you are really serious in running ads, invest at least 15,000 pesos sa loob ng isang buwan. Now, yung 1,000 ninyo for 7 days, sobrang liit ninyon. So, sobrang liit nun. So, 15,000, the reason why 15,000, divide mo lang yung sa 30 days. 15,000 divided by 30 days, that's 500 pesos per day na budget. Okay? So, mag-invest kayo ng budget. Okay? Normal po yun. Na yung iba, they're spending 50,000 sa ano pa lang, sa testing pa lang. Pero kung sobrang liit nun, matagal ka mag-test. They are somehow related, my connection po. Okay po ba yung 9.46 cost per message? We'll talk about that on day 5, Miss Mary Rose. Pag-uusapan po natin yung ideal cost. Okay? Masasagot ko yung tanong mo on day 5. Sino pa may tanong? Sir, ilan pong business portfolio ang limit? Pagbago yung Facebook profile mo, Meta will give you at least 1 business portfolio and 2 ad accounts. Pero pagka somehow you have a historical data, you can create a new business portfolio under your personal profile, under your profile. So, di ba pinakita ko sa inyo, maraming business portfolio under your profile. So, yung personal ad account nyo kasi wag nyong gagamitin yon. So, naka-reserve lang yon. Kumbaga, it stays there as an ad account that holds everything. Diba? May business portfolio kayo down the line, para siyang networking. Diba? Ikaw yung nasa top, ikaw yung pinaka-head. Para siyang umbrella, no? Ikaw yung pinaka-head, ikaw yung nasa tip. Tapos dun sa baba mo, yun yung personal ad account mo, wag mong gagamitin yon. You should create a business portfolio under it, different business portfolio, so that you can, anong tawag dito, you can run ads properly and kumbaga naka-structure or
ganito na lang yan guys eh. Isipin nyo na lang yung isang bahay na walang structure o walang matinong foundation. 'Di ba? Kung yung bahay mo walang matinong foundation, labo-labo, sabog-sabog yung data mo. Parang ang gulo-gulo ng bahay mo. So you have to make sure yung bahay mo tama yung structure. Okay? Any questions before we end our session tonight? Any more questions? You still have a couple of minutes left. Meron pa ba? So that tomorrow we'll be having another session. Tomorrow naman, ipapaintindi ko naman sa inyo how Meta auction works. Paano kayo charge ni Meta? What would be the different campaign setup na kailangan nyo maintindihan when running Meta ads? Jeremy, I own a nail salon po and nag-try ako mag-ads and mag-boost. Pero parang mas marami po ako nakukuha na leads sa boost post, kaya nag-stop po muna ako mag-ads. Ano po possible reason? Pareho lang naman po ng audience ko. FYI, for mas marami po ang IG na nakukuha sa clients. Okay, the reason why yung boost post po kasi ninyo, especially kung nagamit nyo na yung boost post ninyo for quite some time, mas solid na po kasi yung data nun. Okay? Maraming nako-confuse dito eh. Minsan may mga nagpapa-add sa akin. Sabi niya, run mo naman yung ads ko. Tapos, we shifted our ad management from the personal ad account to the ads manager. Bakit? Sabi niya, bakit ganun? Mas maganda pa yung data nung boost post ko versus doon sa ads manager. The reason why, because yung personal ad account mo, you've been using it for quite some time, mas rich na yung data nun. Okay, mas potent na yung data nun as compared doon sa bagong create na ad account. Siyempre, kung ikaw naman anong tawag dito? Kung ikaw parang ganito lang yan. Yung first time runner, i-compare mo doon sa matagal nang tumatakbo, syempre yung pacing no iba, 'di ba? So yung first time runner or yung first time na sumali sa mga marathon, kumbaga iba yung pacing no, kumbaga iba yung halimbawa parang 3 kilometers lang yung mga ganon. Tapos yung mga talagang sumasali na sa marathon, 'di ba? Meron mga 10K na sila. Syempre pag kinompare mo 'yun, hindi yun magma-match kasi yung first time na sumali ng marathon, hindi pa ganda yung pacing nun. Does that make sense, Sir Jeremy? So magkaiba talaga yung data nun. Ganun po yung nangyari sa akin, kaya tinigil ko mag-ads manager, bumalik ako sa boost post. Okay din naman yon, Miss Cristel, but the best thing to do is i-run mo both. Tapos transition, kumbaga, excuse me, mag-transition kayo slowly. Bawasan mo yung budget mo na doon sa boost post. Kung nakikita mo na okay naman na, profitable ka, bawasan mo na yung budget mo sa boost post and then increase mo na yung budget mo doon sa ads manager. Okay? So, if I were you, wag mo siyang i-stop completely yung boost post mo. I-run mo both yung, kasi meron ka namang ad account na personal, meron kang ad account doon sa business portfolio. So, i-run mo both and then slowly, gradually, i-transfer mo yung ads mo doon sa ads manager. What is carousel ads sa ads manager? Carousel ads, Miss Jocelyn, would be multiple image or multiple videos, or and I say multiple assets na pwede mong i-run into one carousel ads. If you happen to see a Shopee ad or a Lazada ad, makikita mo doon, meron siyang pwedeng carousel or pwedeng ang tawag doon is catalog ads, no? So, i-remind mo ako on day 3 para gawin natin yung carousel ads. Okay? That would be on Wednesday. Is it okay po ba to link credit card to my ad account or is it safer to fund using Maya? Well, kahit ano naman yung gamitin mo, Miss Lucy, ang advantage lang yung advantage lang ng GCash tsaka ng PayMaya kasi prepaid siya. Kung ma-hack man yung ad account mo, well, kung ano lang yung laman nung nilagay mo doon, yun lang yung matatangay nila. The downside of putting a credit card, kung yung credit limit mo doon 2 million, o di
Good luck yung 2 million, 'di ba? Kasi meron akong client, I think that was 5 months ago. Na-hack yung credit card nila, ang natangay sa kanila 800,000. So, yun, lesson learned. So, kung GCash yun or Paymaya or Maya, kung ano lang yung naka-fund dun, di ba? So, ayun, hopefully nasagot ko. I noticed na mas mahal po yung cost per message kapag boost kaysa sa Ads Manager. Mas mura po ba talaga sa Ads Manager? Hindi po nagmamatter yung ano, depende po kasi yan, Sir Jeremy, sa data na na-accumulate dun sa ad account. Okay, so and depende po yun dun sa assets or yung ads na niraran po ninyo, yung cost na lalabas. Okay, nakadepende po yan. Okay? Hindi na, well, dangerous, yes, but if you have, anong tawag dito, parang hindi naman ganun kalakihan na credit limit, pwede mo nang gamitin yon. Okay? So, but to be safe lang, ako, well, ang ginagamit ko na lang din ngayon talaga is prepaid. Kasi nga, pag prepaid, kumbaga, kumbaga, kung ano yung nilagay ko doon, matangay man yan, magkano lang naman yon. So, although, syempre, malaki, diba? Sabihin natin, 20,000 yung nilagay mo doon. Tapos, na-hack. Diba? So, at least hanggang doon lang. Maximize na yung prepaid mo doon. Unlike doon sa credit card, kapag nilink mo yon, tapos kung magkano yung credit limit mo, hanggat hindi pa nauubos yung credit limit mo doon, tuloy-tuloy yung spend nun. Diba? Yun lang yung downside ng credit card. Eric, sir, pwede ko ba ipakita yung screen ko? Nag-run kasi ako ng ads nung una, tapos ngayon ko lang nalaman na need pala gumawa ng ads account muna. Parang something wrong yata ginawa ko. Sige po, balikan ka Sir Eric, tapusin ko lang tong questions dito. Si WGOPC, sir, sa akin naman nung mga naunang weeks, madami leads, dahan-dahan humina. I-remind mo ako OPC tomorrow kasi may reason yan kung bakit humihina. Okay, the reason why, papasadahan ko ng konti itong OPC, hindi ko alam kung pangalan mo. The reason why humihina because nasa-saturate mo yung audience. Kapag na-saturate mo na yung audience, dahan-dahan nang bumababa yung messages na pumapasok. And I'll explain it tomorrow. Okay? Another question din po, ano po difference ng adding funds versus connecting my credit card? Kasi napansin ko, pag naubos na yung fund ko, automatic na nag-charge po sa credit card na parang pareho lang po. Yung credit card, depende po kasi kung anong ginamit mo, Jeremy, na payment method. Kapag ang primary payment method mo is GCash or Paymaya, meaning uubusin ni Meta yung fund mo doon. By the time na naubos mo yung fund mo doon sa GCash or Paymaya, pag ang secondary payment method mo is card, yung card mo naman ang i-charge niya. Okay? Ibig sabihin, nagsusupplement lang siya, supplementary yung card mo. Yung primary mo is yung prepaid, and then pag naubos yung prepaid, automatically, yung credit card mo na magsusupplement kapag naubos yung fund mo dun sa prepaid. Okay? Yung BPI account talaga ang gusto ni Meta, well, yun po i-connect ninyo. Okay? Justine, since starting pa lang ako, is it better to start using Ads Manager rather than Boost Post? Yes. Okay, I would suggest use the Ads Manager kasi doon ka mahahasa sa loob ng Ads Manager. Yung Boost Post kasi marami kang details marami kang settings na hindi magagawa dyan. Magkaiba po ang Business Suite sa Ads Manager, yes. Magkaiba siya. Tinuro ko po siya kanina. Miss Sarah, baka na-late ka nang pumasok. But tinuro ko siya kanina. Magkaiba po yung Ads Manager sa Business Suite. Is it best po to learn the Meta Business Suite? Meta Business Suite, Miss Lucy, kapag schedule ka ng posts, di ba? Kapag magra-run ka ng ads, use the Ads Manager. Okay? So, hopefully that answers your question. Sino nagpapa-share screen? Si Sir Eric. Sige, go ahead, Sir Eric.
Go ahead. Pwede kitang i-unmute. Mag-unmute po kayo. Pwede ko i-unmute. Sir, hello? Tinig po Okay. ako? Yes, pahingi ako ng remote control access. Huwag niyo po munang gagalawin. Sige po. Approve niyo lang. Okay. So, anong question niyo dito? Actually, sir, nagra-run na kasi ako ng ads dyan. Kaso, kapag clinic ko po itong ads manager na to, Okay? tapos, Campaigns. dati kasi meron akong mga nakalagay na campaigns dyan. Tapos ngayon Okay. gumawa ako ng ads manager na account, biglang nawala yung mga, yung mga posts ko dito, yung mga ads ko. Kasi nung una sir, naghihingi siya, nagpa-prompt siya na create an account, sabi niya ganyan. Tapos ngayon nag-create nga ako ng account. Biglang nawala yung mga, ayun na pala. Okay. So, nalito ka. Ito yung nasa baba. Ito yung personal ad account mo. Dito ka nagra-run ng ads. Yes sir. Okay, hindi siya nawala, na-switch lang. So, ang gagawin mo kapag magra-run ka ng ads, kung saan ka nagra-run, halimbawa itong Neuropathy Australia, Therapy. itong Cameron Oates coaching na to. Sa client mo ba to? Yes sir. Okay, malalaman natin kung sa client mo ba talaga or nagawa mo unintentionally. Hindi ako po yung gumawa ng mga leads na yun. Mali yun. Ang gagawin mo dapat dito, si Cameron. Okay, si Cameron tsaka si Erica Harper, sila yung may-ari, tama? Hindi sir, ako po yung gumagamit ng Erica Harper. Okay. Account po kasi ng wife ko yan. So, ako yung nag-aan ng ads. Tapos yung wife ko kasi yung taga-schedule dyan, taga-post. Tapos ako lang nag-ads, parang ganun. Anong pangalan ng client niyo? Si Cameron? Opo. Yes Okay. sir. Dapat si Cameron yung may-ari ng business portfolio. Wala naman siyang, wala naman siyang pakialam. Sabi niya basta do whatever you want, sabi naman niya. Okay, mali itong ano ninyo. Mali itong structure ninyo. Dapat ito is ginawan ninyo si Cameron ng business portfolio the same way I created the business portfolio for Miss Jocelyn. 'Di ba? Kumbaga, ang ginawa dapat ninyo, nag-hop kayo ng call, tapos in-add ninyo yung sarili niyo inside Miss Cameron's business portfolio, not the other way around. Actually sir, kaya ko naman, may access naman ako ng account ng Cameron Oates sir. Yung mismo account din niya, may access din Yung naman. page. Yung Facebook niya mismo sir, may access ako ng Facebook niya. Yung Bali. mismong personal profile niya? Sir, ito. Pag mali yan, the reason why, okay, mapa-flag to ni Meta sooner or later kasi gumagamit ka ba dito ng ang tawag dito? Gumagamit ka ba ng VPN dito? Hindi sir. Okay, sooner or later mapa-flag ni Meta yan. Bakit? Kasi yung profile niya nabubuksan mo sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka ba ngayon? Yes sir. Okay. Sooner or later mapa-flag ni Meta yan, madi-disabled yung profile na yan because nabubuksan mo yung profile niya sa Pilipinas na taga-ibang bansa siya. Matatag yan as unusual activity. Pag natag yan as unusual activity at hindi yan nabuksan ng client mo dahil hahanapan siya ng ID, ng mobile number, ng credit card info, malulost mo yung profile na yan. Okay, mali, sorry to say pero mali po yung way of doing things for your clients. The best way of getting access inside your client's account is create ka ng sarili mong business portfolio and then you have to add yourself inside their business portfolio. Gets? Kasi nagpo-post din kasi kami sa mismong Facebook niya kaya binigay din niya yung access ng Facebook. No need. Pagka ganito yan.
kapag the proper way of getting access is hindi mo kailangan kunin o di nababasa mo din yung mga messages doon sa Facebook niya. Yes, ako rin taga-reply, kami rin yung taga-reply ng mga ano niya, ng mga nagme-message sa Facebook niya. Sa Facebook niya. Well, kung okay yung sa client mo, del okay. Walang problema 'yan. Pero magiging ano 'yan, magiging problematic 'yon doon sa mga clients na ayaw nilang ibigay yung personal Facebook profile nila. Pangalawa, dapat ang transactions ninyo is you're running ads on their behalf. Kasi dito sa scenario na to, as if you own the business portfolio. Ganun nga yung ano niya, sir, kasi siya, nagpadala siya ng pera sa amin, tapos kami nagpapasok. Ganun yung Mali ginagawa. yun. Mali yun. Kasi wala na kasi siyang time na asikasuhin yung social media niya. So kami na yung nag-handle ng Facebook, ng LinkedIn, ng lahat-lahat, sir. Kumbaga, siya ginagawa lang niya is, siya lang nag-aano ng mga clients, ganun. Siya lang yung Okay. Okay, for those of you guys na media buyers, merong agencies na niraran, ang process niyan is discovery call, di ba? You have a discovery call with the client before niyo siya maging client. And by the time na naging client niyo na siya, may tinatawag na onboarding. Yung onboarding na yon is doon niyo kukunin yung access doon sa kanyang business portfolio. Kung wala siyang business portfolio, gagawan niyo siya ng business portfolio, gagawan niyo siya ng ad account, i-connect niyo yung page doon sa business portfolio, tutulungan niyo siyang mag-connect ng credit card doon sa ad account the same way kung paano ko tinuro kay Miss Jocelyn. That's the proper way of providing your services to your clients abroad, even if locally, dapat ganon. Hindi mo kukunin yung login credentials nila, hindi mo kukunin yung login credentials nung credit card nila, hindi mo kukunin yung anything na for security reasons yung credit card info nila. Okay naman yun, nagpapadala sa inyo ng pera, but the proper way of doing it, gagawa nyo sila ng business portfolio, hihingi kayo ng access doon sa portfolio nila, i-add nyo yung sarili nyo sa ad account, i-add nyo yung sarili nyo doon sa page. That's the best way to do it. Kasi, kaya maraming nahahack na account. Eto guys, makinig kayo. Kaya maraming nahahack na account, both local and international, kasi hindi nila alam paano mag-proper way of getting access or giving access. Yung tinuro ko sa inyo ngayong gabi, that's the best way to give someone's access to a business portfolio. Na-gets? So, paano yung gagawin yan, sir, kung sakali po? Kung sakali is, you add yourself, although may business portfolio ninyo naman ito, di ba? Ang gagawin nyo doon is, sige, share mo yung screen mo ulit. Share mo yung screen mo ulit. The best way to do it is, pahinga ko ng access ulit. Yes, sir. Tapos, nasan yung business portfolio? Ba? Nawala. So, andali. Dito sige. dito sa account ko, dito sa isang Google ko, sir, ito po. Sige, pa-open niya. So, ang mangyayari nun is, itong ad account na to, pag pumunta kayo dito, sa view payment methods, ipapalagay nyo dito yung credit card info niya. Okay? Ayaw kasi ng wife kong palagay yung credit card info ng client kasi natatakot kami baka maano ba, yung ma-hack. Ganun. Okay. Kaya ginagawa namin, nagpapadala na lang siya ng pera sa amin via Wise, tapos kami na yung nag-input ng pera, ganun. Well, good thing kung yun na yung naging ano nyo, yung naging, lahat ba ng clients ganun, pumapayag sa ganun? Siya ganun siya maluwag siya sa amin kasi Pero yung ibang clients nyo, pumapayag sa ganun? Siya lang siguro. Okay, so magiging ano niyan, magiging problematic sa inyo yan. So nakikita nyo to, tingnan mo tong address mo Philippines, oh. So ibig sabihin, anong tawag dito, na detect ni Meta na itong portfolio na to ginawa sa Pilipinas.
Mm. So, ito yung isa sa magiging problema ko dito kasi pag pinalagay mo yung credit card niya dito, madedetect ni Meta yan. Ang pinaka-the best na gawin mo dito, gawa ka ng bagong ad account and then, anong tawag dito, palitan mo yung ano, yung Dun sa naka-ads ko po, sir. Dilan niyo yung payment method dun. Paano kung mag-VPN tayo? Yan, ganyan peso yung Philippine peso yung ginagamit ko pang ano. ayun lang, problema to. Kasi, ano tawag dito? Lugi yung client dito. I mean, in terms of ano, in terms of, kasi ganito yan eh. Ganito lang yung prinsipyo ko dito. Hindi lahat ng tao katulad mo na honest, especially Pinoy. Okay? By the time na takbuhan mo yung client, or by the time na nag-disengage na kayo ng contract ni client, you own the data. Mm. Okay? Kumbaga instead na nag-part ways kayo ni client, tangay ni client dapat yung data niya. Kasi when you run ads, the data stays in the ad account in the page. Di ba? Pero kung nag-part ways kayo ni client, tapos sa nangyari, you own the business portfolio, you own the data. You own the pixels data kung may pixel naman yon. It doesn't have to be that way. It has to be the other way around. Dapat nun, mag-part ways kayo ni client, ano tawag dito, tangay niya dapat yung data, hindi mo dapat data yon. So, yun yung tamang way of, that's the reason why tinuturo ko day one pa lang. Kasi maraming lito dito, maraming hindi nagigets ito. So, yun. Sa susunod, if you're gonna onboard new clients, try to follow the steps na binigay ko sa inyo tonight. Because that's the proper way of getting access. Kawawa yung client. Promise, kawawa yung client. So, paano yung gagawin ko dito, sir? Create kayo ng bagong ad account, change the time zone. Instead na Philippines, kung nasa US siya, the US, tapos let them insert their credit card. Okay? And kailangan yung anong tawag dito? Yung login credentials ng personal Facebook profile niya, hindi nyo dapat nilalagin dito sa Pilipinas. Kasi sooner or later, madedetect ni Meta yan, unusual activity. Pag nag-unusual activity yan, hindi niya naman mabubuksan. Malalak yung account na yan. Promise. Ganun ka. Okay? Kasi, yun kasi yung pinaka main ano namin. Dahil, sir, akong taga-post ng mga videos at saka ng mga static post sa ano niya, sa main Facebook niya. So, Sa page o sa profile? Sa mismong Facebook niya, sir, sa main Facebook niya. Yung profile, yung profile picture niya, yung Cameron Oates mismo. okay lang yun. Walang problema kung yun talaga yung ano niya. Pero syempre, hindi naman lahat ng client, anong tawag dito? Kumbaga kasi talagang open na siya sa amin sa lahat. Kumbaga, binulgar na nga niya lahat ng information niya, pati mga lahat ng access. Pati credit card niya, binigay na niya sa amin. Kaso sabi namin, ayaw namin i-input yung credit card niya. Kasi baka ma-hack ka ako, mahirap na ako. Di ba, magpadala ka na lang. Wala akong masabi sa client mo. Sir, sobrang bait mo. Mabait talaga ako. Very dangerous yun. Kaya natatakot kami ipasok yung credit card niya sa Facebook kasi sabi ko baka ma-hack or ma-scam ng iba. Kaya better na lang, magpadala ka na lang ng pera sa amin via Wise, tapos i-report na lang namin yung mga pumapasok kung ganyan. Isi-send namin lahat yung mga inputs. Kumbaga, ini-screenshot ko yung mga ano, sir, yung kanina yung nakita nating funded, yung ano, ganyan. Ini-screenshot ko sa kanya yun. Kumbaga, maging honest lang ba sa client para at least long term talaga kayo, ganun. Well, hindi lahat ng ano kasi, hindi lahat ng client ganyan. So, yun lang masasabi ko, try to practice the correct way of getting access, and that's it. Yun yung ethical way of doing it. Diba? Yun yung ethical way of doing it, and the best way to protect your client from scam and protect yourself from lawsuit. Diba? Sir, kasi ano din, ano sa tawag dito?
Siya rin mismo nag-ano sa amin, kaya sabi ko, sabi niya mag-practice ka, gastusin mo yung credit card ko, ikaw bahala, gawin mo lahat ng kaya ng pwede mong gawin, sabi niya. Kaya sabi ko, no, just send me money and then I'll just forward the invoice to you every time I add funds ka ako sa Well, kaming nandiyan na yan. So, yun na yung sundin nyo. Pero ako, suggestion ko, for your next client would be, should be different. I mean, Yes. a proper way of getting access. Yun yung advice ko lang sa'yo. Okay, Even, sir. lalo na kung local client yan, tapos syempre nalaman nila na, uy, ba't ganun yung ginawa sa akin ni Eric? Bakit niya kinuha yung lahat ng mga sensitive details, di ba? So, importante yun. Okay? Yes, sir. Okay. Any more questions, guys? Or Sir Eric, meron ka pang additional or Anyone, Siguro, guys? on the next days na lang, sir. Okay. Thank you. Sige, guys. See you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Thank you so much for asking so many questions. I appreciate it. Kasi nalilinawan yung mga bagay-bagay, di ba? So, yun naman yung purpose nito, to give you guys value, to give you an overview of what's happening, para magkaroon kayo ng idea at hindi kayo maloko and or hindi kayo magkaroon ng problema in the future. So, maraming salamat for joining. A different topic tayo tomorrow would be the Facebook auction and how the Facebook auction works and the different campaign objectives. Maraming salamat, guys, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.